Ngayon, parang patapos na eh. Wala na silang magawa eh. Naglalayasan na yung mga Amerikano pan eh. Tama yung sabi sa akin. Ito, umpisan ko na ito para hindi tayo magkahol. Baka magkahol na naman katulad kahapon eh. Ganito ang aking nakikita. Ang pinakamahusay na pag-iisip sa kasalukuyan ay nasisira sa pamamagitan ng kabaliwan at katakawan sa pera. Ang ganitong paulit-ulit na pangyayari ay hindi nagdudulot ng kaaya-aya at ganda. Bagamat ang paulit-ulit na pangyayari ay hindi nagmumula sa paraang nakakagulo at marahas. Isang taong parang loko-loko. Mula nung pandemic, palibas ay nag-lockdown, ang pakikisalamuha sa kapwa ay unti-unti lumalago. Nag-uusap-usap, palibas ay walang magawa, doon lang sa parang nakakulong lang, mga kapit-kapit bahay lang. Ang bagay na ito ay napakahalaga upang ang tao makapagpalitan ng kanilang kuro-kuro. Kahit bawat isa ay hindi sumasang-ayon. Hindi lahat na kuro-kuro ay may mahalagang punto. Sa pamamagitan ng pakikipagpulong doon lamang magkakaroon ng liwanag na siyang layunin ng bawat isa. Ngunit ang ganitong paraan, tumatanggi ang China eh. Yan ang hirap doon sa Singapore, yung Shangri-La Forum. Umayaw sila doon eh. Kasi malalantad sila eh, na yung kanilang ginagawa sa bayang Pilipinas eh. Ang hirap kasi sa kanila, nakinabang na nga sila sa mga kayamanan ng mahirap dito, binubuli pa tayo. Saan ka naman nakakitang ganyang asal hayop yan eh. Kaya nga sinasabi ko, mga lahi ni Limahong. Ang pananaw ng China sa kanyang karatig bansa ay masasabing isa itong wake-up call. Kasapi man o hindi ng Southeast Asia dahil sa pangliligalig ng China. Tinatakot tayo sa ating sariling teritoryo. Mabuti pa yung aso marunong ipagtanggol ang kanyang ang kanyang teritoryo eh. Pag pumasok ka doon, talagang galit yan. Pero itong mga itong mga gagong mga inutil na military natin. Oh. Kaya nga, sabihan ko yung nandiyan pa ba yung K9? Tapos kala mo kung sino mga artist. Mga aso lang naman yan eh. Katulad yung ginagawa ni Browner. Hindi porke ikaw magre-retire ka eh, hindi kita hahabulin, hahabulin kita. Sira ulo ka eh. Oh. Kaya walang mangyayari sa bansa pag ganyan ang mga kwanyo. Sasabihan ninyo, protect the Constitution o protect the people and the Constitution. Ulol, ang pinoprotektahan ninyo yung kapwa nyo magnanakaw. Putang ina nyo. Kaya nga sabi ko yung mga sundalo dito eh, sabi ko sa kanila mga K9 eh. Puta, ang sama ng tingin nila. Puta ina, puro hanggang tingin lang naman kayo kako eh. Di sige. Wala naman silang magawa. Kaya nga yan ang eh. Kaya nga yung nangyari diyan sa pagbenta ni itong bugok na itong Duterte. Ibinenta ba naman tayo sa China? O, magkanong halaga? 2 billion? Ganun lang ba halaga ng Pilipinas? Pagkatapos ang daming kayamanan na kinukuhan dito. Kaya yung magpupuntahan dito dahil sa kayamanan eh. Bunga kala kasi nila, kaya nila akong sindakin eh. At pinagtatanggol naman itong mga
Ang mga inutil na DDS. Oh, kaya nga ito, mga kasumpa-sumpa itong mga taong ito mga salot. Oh. Kaya mabuti pa nga yung sabi ko, mabuti pa yung aso, pinagtatanggol niya ang kanyang teritoryo, pero tayo binebenta. Ganun din naman itong kupal na BBM. Oh. Sadyang ipinasakop na tayo sa Amerikano dito, dahil sa hindi ba naman hindi nila maangkin yung mga kayamanan na yan, hindi naman kanila, bakit nila angkinin? Kaya nga yung putang inang ama nilang diktador na yung war damage na lang inangkin na niya, diniposen to niya kagad. Kaya nga hindi ko makalimutan yung salita ni Deng Xiaoping Ano yung salita niyon? Ganito ang salita niya na balang araw. Ito yung nangyari nung doon sa United Nations noong 1975. May United Nations Forum na sinabi niya balang araw ang China ay magiging superpower din at magiging marahas. Yan ang ginagawa sa atin. Sa atin nagmula, kaya yumaman yung mga putangin ng mga inchik na yun. Pagkatapos, bubulihin tayo. Kundi naman katarantaduhan yung ganyan trabaho bakit? Kasi, alam mo kung bakit galit na galit si Marcos sa mga mahihirap? Eto, yung tatay tatay-tatayan niya dahil hindi naman si Mariano talagang yan Parang si Jesus lang yan na narumihan ng binhi na nasawsawan ng tsuwa-tsuwa dahil yung nanay niya nagputa rin yung tatay niya, ama-amahan niya, pinatay. Kaya pinatay yan nung bago matapos ang gera dahil traidor Kaya diyan siya galit. Pinatay ng mga gerilya. Paano hindi papatayin? Nakikikutsaba, makapili. Bakit siya magagalit? Kaya yang galit ngayon sa mga mahihirap yan. Kaya magulo ang buhay ng Pilipinas. Sabihin ko sa inyong totoo. Kaya kung kukuan natin, mabuti nga ito, mga Amerikano, umaalis na daw dito ayon sa aking source na nagkukuan na daw sila ng mga sasakyan nila Hindi naman pwede yung ganyan na kukuanin nila. Mantakin mo, yung civilian, tuturuan nilang humawak ng baril. Hanggang hawak lang ng baril. Magpaputok. Paano yung mga taktikang Kaya ito sinadado mga putang ng mga ito ikukumbinsin nila yung para may pagtanggol yung mga maharlikang general na yan na silang nakikinabang. Saan ba nakakasapi yung mga maharlikang general na yan? Hindi ba sa mga iglesia ni Cristo? Kaya iyan ang kinukuan nila na maging sila yung one religion doon sa global order. Kaya panay ang nila. Anong ninyo? Lahi kayo ni Satanas. Pagkatapos, nagyayabang kayo. Na sinasabing kayo lang maliligtas. Paano kayo maliligtas? Lahi kayo ni Satanas. Dahil sa patay na yung magnanakaw na diktador, akala nila siguro wala na nakakaalam ng mga sikreto nila. Yan sinasabi ko. Akala nila tanga-tanga ako na hindi ko malalaman ng mga sikreto nila. Kasi yung kutsabaan lang yan
ang yung pag-alis ng mga Amerikano dito, baka may kanya ng plan B. Kaya nga, kailangan maunahan ko ito itong plan B nila Dahil bakit tuturuan mo yung sibilyan? Baka naman yung pag-alis nila, nandoon. Kasi nung isang gabi, habang nagkukuan ako, nag-iisip ako kung ano mga planong gagawin. Kasi kadalasan yan, tutulog ako ng maaga pa, mga bago mag alas 12 o alas 12 o alauna, gising na ako niyan. Nagmumuni-muni na ako. Parang may naririnig ako na nagbuburing sa ilalim ng lupa. Baka ngayon yung sinasabi nilang na yan, aalis sila, papalitan ng yung mga Taliban. Yung ang sinasabi nilang Afghanistan. Baka yan ang plan B nila. Ngayon magugulo yan. Sasabihin nila, wala na kami, o kayo, ayaw ninyo kami, o ayan, nagkagulo, paano yan? Mga nila yan Kaya nga pinapaboran ni itong putang inang mga Marcos nito yung yung China yan ang sinasabi ko. Pinapaboran nila ang China dahil dyan sa chua-chua na yan. Yung nagputang nga, yung nanay niya, putang ina. Maski na nung sabihin nyo, magalit kayo, talaga naman nagputang nanay niya nakikabit sa incheck. Tanginan nyo. Kaya nga, yan ang mga plan B siguro nila. Pinag-aaralan ko din Tinitignan ko yung ibang parang walang kargada din nakakahon lang. Pero kasi malalaman mo kung may bigat ang karga sa takbo ng truck kung magaan lang ang itakbo yung truck walang laman yun. Kaya yung mga sasakyan lang ang kinukuan nila. Paano yung mga kagamitan na sinasabing baka yan ang ikukuan nila. Kaya nga ang ginawa nila doon sa Taliban hindi nila kinuha yung mga armas doon, iniwan na nila yung mga armas, kung wari sinira. Ano ba yung kung wari sinira lang yung mga instrumentation ng di kaya yung salamin, sirana, nabuo. Sino nagbuo ng mga sasakyan na panggera? Di Amerikano din. Gagamit lang sila ng ibang tao. Pagkatapos dadalhin yung mga Taliban dito. Yung mga Taliban na yan ang manggugulo sa atin. Bakit hindi niya dalhin sa Amerika yung mga yan? Kaya nga sinasabi ko, sasabihin nila na lang yan, pansamantala ang ginagawa ang visa. Kasi may mga plano yan. Kaya hindi ako basta-basta kakagat. Pero ako, may panlaban sa kanila. Di wag bubuksan ng kayamanan. Numero 1. Pangalawa, deuterium. Kasi ang nangyayari ngayon sa natin, dito sa bansa dito sa mundo yung pinirmahan nila na pagkaraan ng nakaraang 10 taon, ang dapat itaas lang na temperatura ng mundo ay 1.5 degrees centigrade. Pero pagkatapos ng pandemic, unti-unti nang tumaas hanggang sa yung 1.5 na gusto nilang mangyari, naging 3 degrees centigrade na. Kaya ang init ng panahon ngayon, maski na maga-maga, maski na gabi, ang init ng panahon dahil tumaas na nga na gano'n. Patuloy pa rin ang pagtaas ng dahil nga dyan sa numinipis ang ozone layer. Pagkatapos hindi na natataranta na rin si Trump kung paano. Hindi ko pa binubuksan yung mga treasury debt. Kaya nga yumaman ang China dahil dyan sa treasury debt, walang ginto na ikinwan ang mga Marcos dyan sa group of 5. Ang masama kasi pinaburan niya ng China kasi ganito ang magiging final scenario nila ikukuha nila para tumaas ang maging mangunguna sa superpower ang China. Ngayon, ang China komunista. Kung komunista yan, ma-handle niya. Ngayon, kung super power yan, ma-handle niya lahat ng mga bansa na maliliit. Pumapalag. Mabuti pa nga yung Afrika, pumapalag. Itong mga putang ng mga na ito, wala
mga inutil itong military natin, kaya tawag ko sa kanila K9 eh. Di magalit kayo. Tangina, di sumugod kayo kung anong gusto nyo. Tangina nyo. Kaya nga natatawa lang ako sa kanila eh. Ngayon, kung hindi mabuksan yan, tuloy-tuloy ang pagtaas, bumababa ng tubig. Noong ko pa sinasabi niya, mawawalaan ng tubig, babalik uli sa dati, yung malalaking ilog ay parang tatalon-talunin na lang. Pero mali ko na, mga kwan na yan. Pero kailangan mabuksan ng deuterium. Kung hindi mabuksan ng deuterium, tuloy-tuloy ang pag-init, ay paano yung pagkain, mga kwan, mga pananim. Kaya, di kung nagtanim ka ng mais, ang labas niyan, cornet na. Kaya natatawa-tawa yung tao nung sabihin ko, ay wala, cornet na yung lalabas diyan. Kaya yan ang mangyayari ngayon. Wala nang kwan dyan. Wala nang katuturan ng kwan ng mundo. Dahil sa akin, kung patayin lahat mamatay lahat ng tao, yan ang katwiran ko. Di yung kataas-taasan, pwede lang uling gumawa ng isang tao, maglalang ng isang tao na matino. Na hindi kayang pasukin ng kasamaan. Kaya paano yan ngayon ang gagawin ninyo? Kaya nga yan ang panlabang ko. Yung kwan na yan. Kung hindi sana niya pinaburan ang China, hindi ganito magiging buhay natin eh. Ang hirap niyan eh. Pinaburan niya eh. Kaya akala nila siguro mapapasuko nila ako. Mapapakwan nila ako. Masisindak, maaawa sa mga tao, mga kwan. Pero pakialam ko sa mga tao. Basta sa akin, kung ano yung naging trabaho ko. Hindi ninyo ako basta-basta kayang pasunurin. Kaya nga yun ang sinasabi ninyong the big one, ay hindi lindol yun. Dahil marami mamamatay pa eh. Dahil kung yan ang itutuloy nilang senaryo, ay marami mamamatay. Matakin mo, wari gigirahin yung Taiwan, hindi gigirahin yan Taiwan. Yung China, hindi gigirahin yan. Kung girahin man lang yan, pangakwal lang yan, palabas lang talaga yan. Hindi gigirahin yan. Pagkatapos kung wari, yung missile lumagpas dito, katarantaduhan yun. Kaya nga, yung kuna yan, ako din ang nagbulgar diyan. Kaya sabi ko, pinanunood din nila ako eh. Kaya nga sinasamantala ko eh. Na dahil ako nagbulgar, na dalawa yung shipping na yan. Ngayon, nakuha na nila. Pinagpapalis na nila yung tunay at saka yung hindi. Kaya nga, itong mga lang natin dito, itong mga politiko, itong media natin eh, talagang mga kupal-kupal ito, mga animal na ito eh, na nagbabalita ng mga hindi tama eh. Ang gusto lang nila, yung magkapera lang sila. Kaya ang gagawin sa atin, ay parang squatter na tayo dito sa kwan. Hindi naman nila alam eh, ako may hawak ng Seruan dashboard. yan ang hindi nila alam. Ako may hawak ng Seruan dashboard, kaya alam ko ang gagawin ko kung paano ang makuha yung mga lupa na yan. Ako hindi muna nag-iimik dyan, pinababayaan ko lang. Bakit ka mamimili ng lupa dito? Hindi mo, nagtatakbuhan na lahat dito eh. Kaya tama yung sabi ng kaibigan ko noon na textile engineer eh, na tiga Netherlands yata yung alam mo ay Denmark, na ang sabi sa akin, balang araw lahat kami pupunta sa Pilipinas at yung magtatrabaho. Kaya ayan, nagpupunta na sila dito. Ngayon itong Meta na ito, nagkaroon siya ng problema, kaya yung cellphone ko laging binababoy na. Mantakin mo, hindi ko, pag pindot ko yung P, wala na. Yung K, wala na rin. Hindi yung pindot, hindi lumalabas ang letter pag pinindot mo. Dahil problemado na rin sila eh. Yan sinasabi ko. Dahil may reklamo na nakarating sa kay Mark Zuckerberg na yan.
na yung kwan. Kaya sinasabi nila yung Facebook ay meta na yan, katarantaduan, hindi papalitan ng may-ari niya yung kwan na yan dahil nakatatak na yan, nakasimento na yan, yung Facebook na yan, hindi na niya pwedeng palitan ng trademark niyan. Kaya ngayong sinabi ko, yung pagbuburing nila, baka doon nila tinago yung mga Taliban kasi ilang sasakyan pumapasok daw dito na masyadong madilim, hindi nakikita. Pagkatapos ang inaalis lang ng sasakyan na yung mga sasakyan na yung mga sasakyan ng mga yung ginagamit ng army, ganun lang. Meron pa nga yung parang sasakyan ng mga ginagamit doon sa doon yung parang yung sa disyerto, yung parang laruan. Kaya nga wala nang mangyayari sa atin pag ganyan. Ginagago, mga politiko ang gumagago sa atin. Kaya nga kayo naman tuwan-tuwa sila dahil nga ayuda, putang ina nyo, pera ninyo, kayo pa mamamalimos. Saan ka naman nakakita ng ganyan kundi naman kayo mga inutil? Di ba napakalaking kalukuhan yan? Kaya nga yan ang mantakin mo, kinuha niya. Bakit kinuha ni Marcos yung confidential 4.5 pagkatapos magkano kay Sara? Bakit kinuha nila? Di para hindi makakilo sa military para mag-espya. Antakin mo, marami nang palakad-lakad na inchik dito mga pakukuha na, kunwari mga nagbebenta, mga spy na yan yan ang gustong kunin ni Marcos at Duterte na kunin ng China, kunwari lang yung palapalabas na yan. Madali lang basahin ang mga laro nila Pero ang gusto talagang mangyari, ito yung, kasi tinago ni Trump itong tunay na anak ni Marcos pa-DNA ninyo yan. Kung talagang yan ang tunay na anak ni Marcos, pinagluluko lang tayo mga politiko gaya ni Respicio ano ngayon ang panay ang reklamo niya ngayon binigyan niya, kinuan lang siya. Wala na. Ano nangyari na? Wala na. Kung wari, hinwadlangan lang yung pagkatapos di senaryo. Maliwanag senaryo. Kaya nga dapat pag-aralan din ninyo yung mga galaw nila. Dahil yan, habang may politiko, walang mangyayari sa bansa natin. Dahil hindi ko rin bubuksan Anong pakialam ko sa inyo? Sinasabi ko, anong pakialam ko sa inyo kung walang mangyari? Tatawanan ko lang kayo. Kaya nga sabi ko, nasa akin ang alas. Kaya pag hindi sila sumunod, hindi rin Hindi ko rin bubuksan Basta kunin ko yung party ko, tapos. Ano pa ba naman yan? Pag nakuha ko yung party ko, bahala na kayo sa buhay nyo. Bayaran ko yung mga pinagkautangan ko, di tapos na. Pagkatapos itayo ko yung ng misyon. Ganun lang. Pero kayo, wala akong pakialam sa inyo kung walang mangyari sa Kaya nga, kung hindi ninyo wawalay ng mga politiko, edi yan kayo. Ano ba naman sa akin yan? Saan kukuha ng pondo? Kaya magiging bihag na kayo ng inchik. Dahil yung polymer na ginagamit ng mga putang ng mga Marcos mantakin mo, may logo ng HSBC, di alipin na kayo. Kaya yung sinasabi ko, yung BSP na yan, kanyan sindikato yan. Dahil alam ni Jokno kung nasaan kung paano dumarating yung pera dyan, kaya ang sweldo nila nagtataasan 42 billion. Hindi ba Remulyado? Punasier.
Di ba? O, nagpapasasa kayo dahil yun sa kwan na yan. Pero hindi naman pera ng gobyerno yan, hindi pera ng mga Marcos yan. O, kaya kayo, mga tanga-tanga kayo, kawawa kayo, pag pinabayaan ko kayo. Di tignan natin kung sino masusunod. O, dahil yan, sinasabi ko, hindi lang 3 degrees ang itataas niyan. Yung konting ulan lang yan, nagiinit na kagad. O, kasi nagsusuperheat yan eh. O, pag nagsuperheat yan, mga 1 degrees o 3 degrees, ang itataas niyan, panayang pataas na niyan. Kaya walang mangyayari. Titignan lang natin kung kuan. Kaya nga sabi ko nga eh, kaya nga yung confidential fund na yan, para walang hindi makagalaw yung military na magkuan. Kaya ang mangyayari niyan, sisitahin lang pagkatapos pauwi na in-check. O, kasi yan ang gustong mangyari ng mga Marcos at Duterte, na kailangan ang magkuan dito mamayani China. Ito magkakasabot yan eh. Ito na lang sinabi ko, bakit yung Boeing para dito sa Pilipinas yan, pero bakit dinala sa China? O, paano masasabi magkaaway yan? Unang-una, communication tower natin. O, di madali lang tayong gapiin dahil ngayong communication, tatawag yung military. O, ganito, ang posisyon. Parang style MPA yan. MPA at saka Maharlikan General. O, aabusuhin yung sibilyan. Ngayon, pag inabuso yung sibilyan, lalaban yan. Kaya nga bibigyan ng baril para mamatay na kayong sibilyan. Ganyan ang style niyan. Kinuha nila yung style na yan sa MP at saka Maharlikan General. Kaya ako'y natatawa na lang sa inyo eh. Mga tanga-tanga kayo eh. Hindi ninyo pinag-aaralan. Ngayon, kung lalaban, pagkatapos kung wari, yung Taliban naman yan, susuporta yan. Kaya nga, gusto ko silang unahan. Oh. Yun ang gagawin nila. Kung wari so yung Taliban, susuporta yan, makikipaglaban din. Oh. Kaya nga hindi pinaalis yan, kaya pinadala dito eh. Yan putang inang Trump na yan. Yan Trump na yan, at saka yung sisiping, tao ng mga Marcos yan. Huwag ninyo sabihin na, putang ina mo, bangag. Huwag mo sabihin na hindi totoo. Putang ina ka. Ikaw Amy. Yan ang mga pakay ninyo. Dahil hindi ninyo maangking yung mga napakalaking kayamanan yan. Mga swapang kayong mga Marcos kayo. Mga salot kayo. Puta salot kayong ng mga Duterte. Mga salot kayo. Mga traidor sa bayan. Kaya nga pinatay yung tatay ni Marcos eh. Yung diktador eh. Dahil kanya makapili. Na traidor. Tatak na nila yan. Na pagiging traidor. Pagiging magnanakaw. Nasa kanila lahat yung kautusan na eh. Putang ng mga Marcos na ito. Pagkatapos itong mga Duterte na ito, ganyan. Akala nila siguro mga Diyos na sila. Na hindi na pwedeng galawin, mga untouchable. Putang ina, untouchable kayo sa mga tangang Pilipino, mga inutil na Pilipino, mga bobo. Untouchable kayo, pero pagdating sa akin, hindi kayo untouchable. Sabihin ko sa inyo yung totoo, dahil ako nagre-reklamo. Marunong ako magreklamo, kaya nga sinasanksyon ni Trump yung mga waste doon sa dahil may mga video akong pinapadala doon sa ICC sa International Court of Arbitration at saka International Court of Justice. Kasi sa arbitration, dapat yan ko idalhin yung sulat. Pero, paano ako magtitiwala? Kaya ang ginagawa ko ay yung ikukuhan ko muna ipopos ko muna para malaman ng mga tao. Pag nalaman ng mga tao, hindi pwedeng pakialaman ng Marcos yan. Nauna ako. Yan ang style ng mga Marcos, kaya nagbabantay doon. Puro kan kapalit ni Joe Masison. Joe Masison, kamag-anak ng diktador yan.
Pagkatapos sasabihin na, gumawa ka ng kwan. Hindi si kwan ng nagkwan ng MP, hindi si Joe Masason. Ang nagkwan ng MPA, si Aquino, Ninoy Aquino at saka si Enrile. Kaya nga Dante. Pero ginamit ni Aquino para hindi mahalata ay yung kwan. Kay Danding. Yung Danding, yun ang kwan niya. Ewan ko kung bayaw niya si Danding o kamag-anak ni Korean. Alam ko kamag-anak ni Korean. Oh. Kaya yung mga lahat ng negosyo dito, mga incheck ang nakikikuan yan, mga dami dyan. O, tignan niyo yung reclamation ngayon. O, putang ina yan. O, yung mga kuan, mga maliliit na kuan, hindi na malaman kung saan kuan. Kung wari naman itong gagong isko na ito, lilinisin. Kakutsaba din itong tarantado na ito, na kung wari, mga diktador. Putang ina ka. Kasama ka sa kuan. Tandaan mo yan, hindi lang kayo ang kwan. Wala kayong awa sa mga mahihirap. Puta, ultimo kariton, ultimo yung padyak-padyak na pinangahanap buhay, aagawin pa ninyo. Kaya nga, nakakaawa ang mahirap. Kaya nga ginigising ko na kayo. Kaya nga, magmuni-muni kayo. Kung totoo ang sinasabi ko, oh. Kung hindi kayo maniwala, di salamat. Maniwala kayo, salamat. At least, nalaman ninyo. Kasi kayo, putang ina, pera ninyo. Kung yung mga matatanda, pagpensyonin ko ng 20,000, ayaw pa ninyo. Mula sa, 50 years old, pensyonado na. Ayaw ninyo. Ang laking pera niyan eh. Kaya ngayon yung sabi ko nga, ultimo yung deuterium. Sa bawat sasakyan na lumalabas, kailangan may royalty kami. Kung ayaw ninyo, di wag buksan. Kaya nasa akin lahat ang alas. Royalty, maski na 1% lang yan eh. Nahihingiin ko eh. Imposibleng hindi nila ibigay. Kung di walang deuterium, kaya nga, sila, hindi nila malaman, hindi nila ako kayang kontrolin. Mahihirapan sila sa akin dahil ako matatag ang desisyon ko. Hindi binabai ang kwang ko, ang mga desisyon ko na magsasalta ngayon, bukas iba na naman. Hindi ako ganun. Pag sinabi ko mangyayari yan, gagawin ko. Iba ako. Paano yan ngayon? Di wala. Kaya walang mangyayari sa mundo hanggat nasa akin ang desisyon yan. Ultimo yan, reset na yan. Nasa akin yan. Kaya nga sabi ko, kung hindi magbayad ang China, hindi ko rin bubuksan. Hindi magbayad ang Amerika, hindi ko rin bubuksan. Paano yan ngayon? Ang gagawin nyo? Kasi yung Amerikano, mantakin mo, 800 na beses military base sa 80 kwan. Dito ang dami na. Kaya kung hindi aalis yan, wala din. Hindi ko rin bubuksan. Hindi naman nila ako kayang patayin. Kaya yan, naglalayasan na sila. Pero yun nasa Santa Ana lang. Ay nasa San Vicente. Yun ang sabi sa akin. Ano yun nasa San Vicente? Di lupa ni Kwan yun. Concession, laging concession dati ni Imelda yun. Yun nandoon. Bakit? Sa Kwan, bakit nagkaroon siya doon? Dahil akala niya may mga treasure doon. Yan ang sinasabi ko. Wala kayong kaalaman. Kaya, nasa inyo ngayon yan. Kami, dito sa mga kasama ko, Kwan na. Matatag na kami. Pero sa inyo, ewan ko. Pag wala kayong kwan, wala. Kaya nga, ako ayaw kong kwan. Maganda ang pinagagawa sa akin. Pero kayo, mga inutil kayo. Ginugusto ninyo yun, namamalimos kayo.
O, nakikipag-away kayo, makakuha lang ng kwan. Makakuha lang ng ayuda, pera ninyo yan. Akala ninyo kay Marcos yan? Akala ninyo sa mga kwan yan? Walang pera mga Marcos. Sabihin ko sa inyo, mga pulubi yan. Putang ina niyan. Kung hindi pa yung pera ng mga mahirap, hindi magkakaroon ng mga puhunan yan. Pero yan, kukunin ko lahat yan. Puta, mga dami-dami lang yan. Pagkatapos, paalisin mo lahat ng mga inchik dito. Kung ayaw naman magsialis, di wag buksan. Ganun lang ako. Kung ayaw nila magsialis, di gawin natin alipin. Sila naman ang alipin. Magbabalik uli yun doon sa dati yung trabaho nila na namumulot ng basura na ginawa nila ngayon sa mga Pilipino. Mga Pilipino ngayon na namumulot ng basura. Kaya nga sabi ng inchik ang Pilipino, pag inuuto mo, gustong-gusto yan. Di uto-uto kayo. Ako hindi. Sige na.